Buti na lang at nagawa na nga namin yung bubong sa aming kwarto bago bumuhos ang ulan. At dahil nagawa na sa kwarto, syempre gagawa naman tayo ng kusina. Hello, hi mga nay! For today's video, tuloy-tuloy pa nga rin yung paggawa ni Bossing. Syempre, samantalahin na habang sinisipag pa. Hinahayaan ko nga lang kasi kapag sinita ko, baka hindi niya na ituloy yan. Anyway, nung maikabit nga pala yung mga poste para sa kabuuan ng kusina at malagyan ng mga kawayan yung ibabaw, una na nga ginawa ni Bossing itong aming CR. Actually, hindi talaga siya totaling CR dahil ito ay paliguan lang. Dati kasi doon kami sa loob niya naliligo, pero dahil naayos na nga namin, ilalagay na nga namin siya dito sa labas. Huwag yun na nga palang pansinin yung mga nakatambak na damit dyan at kasalukuyan ako naglalaba habang naggagawa sila. Eto nga si Kuya Ivan yung kanyang assistant dito. Ginupit na nga rin pala nila yung isang airbed at yun yung gagawin namin pandingding dito sa aming CR. Tulungan na nga nilang gupitin to ni Kuya Ivan. Kasi medyo maraming ang gupitin gawa ng mga bilog-bilog na yan. Kailangan kasi maging flat yung itsura niya para paglapat dun sa dinding ayos nga. Tapos ito namang lamesa na walang paa, inalis niya yung mga kawayan para mapakinabangan. Pinaalis niya nga rin kay Kuya Ivan yung mga pako para kapag inilapat niya dun sa aming dingding, walang nakakasagabal. Nilagarin niya na nga rin at pinutol ng naaayon sa sukat na kailangan para sa dingding. At halika na nga at umpisahan na natin ang paggawa. Tapos ang paglalagay ng mga kawayan, may lalapat na nga rin namin itong airbed. Saktong-sakto nga rin yung sukat niya dun sa taas na gusto namin para sa dingding ng CR. Ay, hindi nga pala CR, shower room nga pala. Maganda na nga rin na may ganito kami kasi at least hindi na kami maghaharang ng kurtina kapag ka magbibihis o magpapalit ng damit. O kaya naman makakapasok at labas na ng maayos yung mga bata dahil meron na nga kaming lugar para pagbihisan at hindi na sila mai-stack sa labas para antayin matapos kami bago sila makapasok. Eto nga pala mga sako na to napulot ko nga sa tabing dagat at gagawin nga rin namin itong pandingding. Buti na lang talaga kahit wala kaming budget na pambili ng mga gamit dito sa paggagawa ng bahay, kahit papaano nakakakuha o nakakapulot kami ng mga bagay na pwedeng i-substitute sa mga kagamitan na hindi namin mabili. Kailangan lang talaga maging resourceful, lalong-lalo na kung wala kang ang pera. I mean, may pera naman pero sakto nga lang sa pagkain ng buong pamilya. At syempre, nang matapos nga naming dingdingan, kailangan ng tambakan itong sahig. Kumuha muna ako ng mga malalaking bato para pantayin nang ayon sa sukat nung ilalagay kong sako at plastic para yung tubig diretso lang dun sa labas. Kasi kapag hindi nilagyan ng plastic, maglalabak nga dito sa may loob. Yung medyo baba kasi nito gagawin nga naming hugasan. Hugasan ng mga plato o lababo. Kaya nga lang kasi, wala nga kaming lababo at puro kawayan lamang yung ginagawa naming sahig sa aming hugasan. Kaya nga hugasan lang yung tawag sa kanya.
Nilagyan ko muna ng sako sa ilalim para hindi mabutas yung plastic. Lalagyan pa kasi namin ng maliliit na bato to sa ibabaw para hindi magputik. Yung plastic naman para masiguro namin na sa labas nga didiretso lahat ng tubig. Anyway, eto nga, samahan nyo na lamang ako uli na mag-repair nito. Bali, pinagitna ko sa dalawang sako yung plastic para hindi siya madaling mabutas. Siya kasi yung magsasalo ng mga tubig para hindi maglabak sa labas. Tapos inibabawan ko nga ng mga bato na kinuha namin sa tabing dagat. Pinagtyagaan nga namin balik-balikan hanggang sa malagyan namin ng pantay yung buong space ng sako na yon. Doon naman sa lugar na walang nakalagay na sako, yun nga yung lagyanan ng timba o kaya ng drum na imbakan ng tubig. Eto na nga pala yung itsura niya nung natapos namin gawin at tinarangan na nga lang namin ng kortina dyan sa may pintuan. Tapos ang sunod naman ginawa ni Bossing, ito namang aming hugasan. Ang una niyang nilagay dyan ay kawayan. Tapos saka namin naisipan na ilagay nga itong malaking planggana at yun na lang yung pinakalababo namin para hindi na nga kami bibili at pwedeng alisin yung batya na yan dyan kapag kailangan ko nga maglaba. Tapos yung blue na screen naman ay matagal na sa amin yan. Dati rin naming hugasan yan at nilagyan din namin ng pansamantalang bubong para hindi nga lahat ng dahon bumababa dito sa amin. At i-update ko na nga lang kayo sa susunod na improvement nito. Ilipat pa kasi namin tong kalan at iniisip pa namin kung saan kami kukuha ng pambubong dito. Anyway, hanggang dito na nga lang po muna. Thank you for watching.